Sa laban sa Japan, hindi ko alam kung saan. Ang mundo ng boxing ay hindi lamang laban ng lakas at galing sa ring, kundi pati na rin ng matalinong pamamahala sa likod ng entablado. Isa sa pinakamalagang desisyon ng isang boksingero ay ang pagpili ng tamang promoter na magdadala sa kanya sa mga oportunidad at tagumpay. Kaya ang pagpirma ni John Nariel Casimero sa Kamida Promotions ay may tuturing na isang makabuluhang hakbang sa muling pagsigla ng kanyang karera. Si Casimero ay hindi na bago sa tagumpay. Isa siyang dating 3rd Division World Champion na may karanasan sa mga iba't ibang mga laban sa iba't ibang mga bansa. Ngunit sa kabila ng kanyang husay, naharap siya sa ilang kontrobersiya lalo na sa aspeto ng pamamahala at pagpromote ng kanyang karera. Ang kanyang paglipat sa Kamida Promotions ay tila isang bagong simula, isang hakbang upang muling makabangon, muling makilala at muling makuha ang korona sa pandaigdigang boxing. Ang Kamida Promotions na pinamunuan ng dating world champion na si Koki Kamida ay kilala sa Japan bilang isang organisasyong tapat sa pagbibigay ng oportunidad sa mga Asian boxers. Isa itong kumpanya na may koneksyon sa malaking TV network sa Japan at mahusay sa pagbuo ng mga laban na mataas ang kalidad. Sa pagpirma ni Casimero, nabigyan siya ng pagkakataong mapasama sa isang sistema na malinaw ang direksyon at may reputasyon sa pagiging profesional. Hindi na siya nangangapa sa schedule o lumaban sa ilalim ng hindi malinaw na plano. Ngayong may konkretong ruta na siyang tatahakin. Isa sa mabuting dulot ng paglipat ni Casimero sa Kamida Promotions ay muling pagtaas ng kanyang reputasyon sa Japan at sa buong Asya. Ang Kamida Promotions ay may kakayang gamitin ito upang mapataas muli ang kanyang marketability, hindi lamang bilang boksingero kundi bilang personalidad sa media. Bukod dito, mas nagiging malinaw rin ngayon ang landas ni Casimero tungo sa isang world title shot. Ang mga koneksyon ng Kamida Promotion sa mga sanctioning bodies, yan ang World Boxing Association, World Boxing Council at World Boxing Organization, ay maaaring makakatulong upang may isa katuparan ang laban nina Naoya Inoue, Luis Neri o di kaya kay Takuma Inoue. Ito ang mga laban at tiyak na inaabangan ng mga boxing fans. Ang pagkakaroon ng isang mapagkakatiwalang promoter ay susi upang may isa katuparan ang mga negosasyon para sa ganitong kalibre na laban. Hindi rin matatawaran mga kwento ang aspeto ng disiplina at organisasyon na dala ng Kamida Promotions bilang isang Japanese promotions. Kilala sila sa pagiging sistematiko at profesional, bagay na makakatulong kay Casimero na muling tumutol sa training, iwasan mga isyu sa labas ng ring at linisin ang kanyang public image. Sa isang edad kung saan limitado na ang panahon ng isang atleta, ang pagkakaroon ng tamang support system ay mahalaga upang ma-maximize ang natitirang mga taon ng kanyang karera. Mga kakwento, ang pagpirma ni John Nariel Casimero sa Kamida Promotions ay malagang pangyayari para sa kanyang boxing journey. Isa itong desisyon na hindi lamang makakabuti sa kanyang karera, kundi magbibigay rin ng inspirasyon sa ibang Pilipinong boksingero na may pangarap na muling bumangon at magtagumpay sa kabila ng mga pagsubok. Sa bagong kabanatang ito, si Casimero ay muling may pagkakataong patunayan na hindi pa tapos ang kanyang kwento at posibleng ang pinakamagandang bahagi nito ay magsisimula pa lamang sa buhay boksingero ni Casimero. Actually mga boss, mayroon na kaming laban, hindi lang namin ina-announce. Kasi nga ngayon, nalaman na ninyo na nag-post na yung bago naming promoter at nagpapasalamat po kami sa mga tumutulong. At bago ko banggitin yung mga tumutulong, yan. At unang-una sa lahat, hindi po yung sinasabi nilang tumutulong na tao, hindi po yun. Babanggitin ko po sa inyo at kung sino yun. Hindi po yun. Yung sinasabi nila na si ano daw, hindi po. Ayan po, oh, nakita nyo naman yan. Oh, nakita nyo naman yan. Yan. Meron ba yung sinasabi ninyo dyan? O, meron ba siya dyan? Yung sinasabi nilang, ayan yung nakaputi na nasa gitna. Ayan po si Mr. Kamida po yan. At ito po yung nasa taas, yung kalbo. Ayan, yung tao ni Kamida yan. At yung sa taas, yan, si Bro Mark. Kuyang Joseph at si Quadro Alas at ako, yan. Magkatabi kami. At
nakita niyo yung sa baba, parang agir yung basa Yan po yung manager. Di ko alam kung sino yung manager na yan Palike muna, palike. 200 na po tayo nanonood mga boss. Palike muna. Ito na po yung sinasabi nilang walang manager kasi nga walang promoter kasi wala nang kumukuha. Sa wakas, nag-post na po yung Kamida Promotion. At yung Kamida Promotion po guys, yan po yung pinakamalakas na promotion sa Japan. Totoo lang, noon pa to minisid ni Bro Mark. Meron pa kaming promoter noon. Tapos, yun nga, nag-reply. Yun. Basta, hindi lang siguro namin sabihin yun. Sa laban naman po, ayan, hintay-hintay lang po tayo. Meron na po tayong nalalapit na laban. Basta, hindi matapos itong taon na to, magkakaroon tayo ng laban. Isang laban. Tapos next year, 2. Yan. Kasi, ang pirma, hindi ko nang sasabihin sa inyo kung anong pinirmahan namin. At maraming salamat sa mga hindi bumitaw. Ayan. Ito lang, nag-live lang ako kasi yung sabi kasi ni Ruday, mali sa Japan. Hindi ko alam kung saan. Basta may laban tayo. Hindi matapos to. Kasi Japan, siguro. Kasi Japanese yung promoter natin Hindi. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Kiko Francis, kay kakwentong Marlon, kay kakwentong Jimboy Ambato, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.